Sa libing ng aking anak, pinalayas ako ng kanyang asawa mula sa sarili kong bahay. Ako si Tomas Santos. Ang nangyari pagkatapos ay nagbago ng lahat. Isipin mo ito, kakamatay lang ng iyong anak, na broken ka, at tinitigan ka ng iyong manugang sa mata at sinabi, tumigil ka sa pag-iyak, mag-impake ka at umalis ka sa bahay ko ngayon din. Tinawag niya akong walang kwentang pabigat sa harap ng lahat doon mismo, sa libing ng aking anak. Pero may isang bagay na hindi alam ni Veronica. Ang bahay na pinapalayas niya ako, ay ako mismo ang nagtayo noong 1,987,000. Ang perang akala niyang minana niya, mga 2,800,000, ay palagi kong ari. Sa loob ng 8 taon, nabuhay siya sa aking kabutihan, habang itinatrato ako na parang kawanggawa. Sa halip na makipagtalo, tahimik lang akong umikot at umalis. Minsan ang katahimikan ang pinakamakapangyarihang sagot. Kung bago ka rito, mag-subscribe ka. Nagbabahagi ako ng mga kwento tungkol sa pagtatakda ng hangganan sa kawalang galang at maniwaala ka. Gusto mong manatili hanggang dulo. Dahil ang natuklasan ni Veronica, 3 araw pagkatapos ay nagturo sa amin pareho na ang mga haka-haka ay maaring magdulot sa iyo ng lahat. Hayaan mo akong magsimula sa pasimula. Naroon ang mga senyales mula pa sa umpisa. Ako lang ang nagpasyang balewalain ito. Nang mamatay ang aking anak na si Danilo sa aksidente sa sasakyan, 2 buwan na ang nakalipas. Agad na kinuha ni Veronica ang lahat. Huwag mag-alala sa mga arrangement, Tomas, sabi niya sa akin. Ako ang bahala sa lahat. Ang ibig sabihin talaga ay, huwag kang makialam sa daan ko. Sa punerarya, siya ang nagdesisyon sa lahat, ang kabaong, ang bulaklak, kahit ang musika. Nang mag-suggest ako ng paboritong kanta ni Danilo, yung tinugtog natin na magkasamang nagtayo ng bahay na ito noong 1,987, bigla niya akong pinutol. Sobrang malungkot iyan, sabi ni Veronica. Kailangan natin ng mas masaya. Nakita ko siyang dominahin ang buong kwarto sa kanyang itim na damit na 15,000. Pinamumunuan ang lahat na parang direktor ng isang trahedyang dula. At ako nakaupo sa aking lumang gray suite. Yung suot ko rin sa libing ng aking asawang si Maria 2 taon na ang nakalipas. Pakiramdam ko invisible, na parang wala na akong saysay sa sarili kong kwento. Ang pangalawang senyales dumating sa lamay, pagbalik sa bahay namin. Teknikal na bahay ko iyon. Bagaman itinatrato na ito ni Veronica na kanya mula nang mamatay si Danilo, iniharap niya ako sa kusina. Tomas, kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon mo. Ang sitwasyon ko. Depende ka na sa amin sa pinansyal ngayon. Si Danilo ang nagmaintain sa iyo, at nang wala siya, ay umiling siya. Hindi ko kayang pasanin ang bigat na iyan. Bigat. Mas masakit iyan kaysa inaasahan ko. Napakabuti ko na sa pagpapahintulot sa iyo na manatili rito, dagdag niya. Pero bahay ko na ito ngayon. Lahat akin na. Iniwan sa akin ni Danilo ang lahat. Tumango ako ng dahan-dahan. Ininterpret ni Veronica iyon bilang pagkatalo. Hindi niya nakita ang kalkulasyon sa likod ng aking katahimikan. Wala siyang ideya na si Danilo ay hindi kailanman naging may-ari ng bahay na ito. Nantira siya rito. Lumaki sa mga dingding na ito. Siyempre, pero may-ari. Hindi kailanman. Wala rin siyang alam sa metal filling cabinet sa basement. 4 na drawer na puno ng maayos na financial records sa nakalipas na 40 taon. Ako na accountant ay hindi kailanman nagtapon ng papel at lalo na hindi niya alam ang tungkol sa trust. Pero darating pa tayo roon. Nakita ng mga bisita sa libing ang gusto ni Veronica na makita nila. Isang matagumpay na real estate agent na kumukuha ng kontrol sa gitna ng family crisis at isang matandang hindi kayang hawakan ang sariling affairs. Nakita nila siyang makipagkamay at tumanggap ng kondolensya na parang siya ang bagong head ng pamilya. Samantala, nakaupo ako sa lumang recliner ni Danilo. Yung binili ko para sa kanya ng 16 na anyos siya. At nakikinig kung paano niya ako ipininta bilang dependenteng biyenan. Nahihirapan si Tomas na mag-adjust. Narinig ko siyang sabi sa kapitbahay nating si Elena Reyes. Kawawa naman, hindi niya naiintindihan ang pinansyal. Si Danilo ang nag-asikaso ng lahat para sa kanya. Binigyan ako ni Elena ng tingin na puno ng awa. Kilala niya ako sa loob ng 37 taon. Mula nang simulan kong itayo ang bahay sa lupang ito. Pero kahit siya ay mukhang naniniwala sa bersyon ni Veronica. Noon ko naunawaan ang isang mahalagang bagay. Nakikita ng tao ang inaasahan nilang makita. Inaasahan ni Veronica na makakakita siya ng balong biyudo na hindi makabangon mag-isa. At iyon mismo ang nakita niya. Ang aking lumang Honda sa halip ng flashy car. Ang simpleng damit ko sa halip ng mamahaling suite. Ang tahimik kong paraan ng pagluluksa sa halip na ipakita ito. Nagkamali siyang humildad ay walang kapangyarihan. Katahimikan ay kahinaan.
kabutihan ay desperasyon. Naiintindihang pagkakamali. 2 taon na mula nang mamatay si Maria, na simple ang pamumuhay ko. Hindi ko kailangan ng luho, nang baguhan pa lang akong mamuhay mag-isa. Naiintindihan iyon ni Danilo. Iginagalang niya ang desisyon kong bawasan ang gastos at social life. Pero sinusukat ni Veronica ang halaga sa itsura, sa lakas ng boses, sa kung sino ang dominado ang usapan. Malapit na niyang malaman na ang pinakamapanganib na tao, sa kwarto, ay iyong hindi kailangang magpatunay ng kahit ano sa iba. Nang umalis ang huling bisita noong Martes ng gabi, kinoner ako ni Veronica malapit sa pinto. Seryoso ako, Tomas, hindi na gumagana ang arrangement na ito. Tiningnan ko ang living room na pininturahan ko ng 3 beses sa loob ng mga dekada. Ang hardwood floor na ako mismo ang nag-install gamit ang sarili kong kamay. Ang moldings na pinutol at inilagay ko kasama si Danilo ng 12 anyos siya. Naiintindihan ko, sagot ko ng mahina. Pero wala siyang ideya kung ano talaga ang naiintindihan ko. Lalo na kung ano ang malapit ng mangyari. Miyerkules ng umaga, paehong dumating ang kaliwanagan at kape. Naupo ako sa aking kitchen table. Yung binili namin ni Maria sa isang flea market noong 1,986 at gumawa ng listahan. Hindi listahan ng nawawala sa akin, kundi ng akala ni Veronica na makukuha niya. Ang bahay, mga 240 SQM na puno ng alaala sa Call Acacia, sa isang residential subdivision sa labas ng Quezon City. Market value, ayon mismo kay Veronica at sa kanyang kalaman bilang real estate agent, mga 25 milyon. Ang life insurance, ang policy ni Danilo sa engineering company kung saan siya nagtrabaho. 2,800,000. Ginagastos na ni Veronica ang perang iyan sa isip niya. Ang mga muebles, mula sa antiki kabinet ni Maria hanggang sa collection ng technical books ni Danilo. Walang halaga sa iba, pero hindi matutumbasan para sa akin. Ang aking dignidad na makita siyang magmalaki na parang minana niya ang isang kaharian ng sa totoo, musika, ay wala siyang minana. Pero ang pinakamasakit hindi ang pera, ni ang bahay, kundi ang invisible acer na ginagamit ni Veronica. Sistematikong binubura niya ang bawat bakas ng buhay na itinayo namin ni Maria rito. Inilagay na niya sa storage ang mga laawan ni Maria sa shelf. Nawala ang mga childhood drawings ni Danilo sa ref. Kahit ang aking CA diplomas ay hindi na nakasabit sa opisina. Nagre-redesign ako. Paliwanag niya ng tanungin ko tungkol sa mga larawan. Palagi raw sinasabi ni Danilo na kailangan ng update ang lugar na ito. Update. Parang 40 taong alaala ay lumang software na kailangang musika, i-uninstall. Binigyan niya ako ng 30 araw. 30 araw para makahanap ng ibang tirahan gamit ang akala niya ay pensyon ko lang. 30 araw para i-empake ang 4 na dekada at magkunwaring hindi kailanman nangyari. Musika, ang pinakamalupit ay ang kumpiyansa niya. Kumbinsido na hawak niya ang lahat ng baraha. Noong Martes ng hapon, binigyan niya ako ng printed schedule na parang tenant ako na i-evict. 15 ng Nobyembre, sabi niya habang tinuturo ang pulang petsa. Bibigyan kita ng oras para makahanap ng magandang home for the aged na masangkop sa sitwasyon mo. Ulit yan, sitwasyon mo. Tiningnan ko na ang ilang lugar, dagdag niya, habang inilalabas ang brochures na parang pabor sa akin. Sa Sunset Residences may bakante. 40,000 lang bawat buwan para sa studio. 40,000 bawat buwan. Ibig sabihin, gagastusin ko halos buo ang pensyon ko sa renta, at o musika. Paano pa mabubuhay ng walang ibang kita? Paano ang pagkain? Tanong ko, ang pamasahe. Ang gamot. Umiling siya. May mga programa para sa mga katulad mo. Food stamps, government health insurance. Ang gobyerno ang nag-asikaso sa mga matatanda. Ang gobyerno na parang charity case ako, na hindi kailanman nag-ambag sa lipunan. Noon ko naunawaan na hindi lang niya gustong umalis ako. Gusto niya pa akong magpasalamat sa pagkakataong umalis. Gusto niyang pasalamatan ko siya sa 30 araw sa halip na 0. Sa pagiging generous niya na hindi tinawagan ang pulis para sa pilitang palayasin ako. Sa pagtanggap na ganoon ang takbo ng mga bagay. Ngayong wala na si Danilo, pero Miyerkules ng umaga, nakaupo sa aking kape at listahan, may bagong revelasyon ako. Gumawa si Veronica ng critical na assumption, na si Danilo ang may-ari ng lahat ng inaangkin niya. 8 taon silang kasal. 8 taon siyang nakatira sa bahay na ito. Malamang hindi niya kailanman nakita ang title, ni resibo ng mortgage, ni anumang dokumento na magpapatunay ng ownership. Bakit pa? Si Danilo ang nag-asikaso ng pinansyal, gaya ng itinuro namin ni Maria sa kanya. Ang lalaki ang humahawak ng pera, luma na siguro, pero palaging gumana sa amin. Maliban sa isang detalye,
Hindi kailanman hawak ni Danilo ang pinansyal ko. Tinulungan niya ako sa bahay. Nagdadala siya ng groceries kapag kailangan. Inihatid niya ako sa doktor pagkatapos mamatay si Maria. Pero ang pera, investments, property, palagi kong hawak iyon. Nakita ni Veronica ang tulong ni Danilo at inassume na dependent ako. Nakita ang pasasalamat ko at inassume na obligasyon. Nakita ang 2 taon kong tahimik na pagluluksa at inassume na talo na ako. Kung walang sasabihin, kung simpleng mag-iimpake at aalis sa Sunset Residences na parang dosel na matanda, ano ang mensahe na ipapadala ko? Napanalo ang mga bully, natalo ang katotohanan sa lakas ng boses, na kung sumigaw ka ng sapat at may kumpiyansa, maari mong baguhin ang kasaysayan, musika, at nakawin ang buhay ng iba. Na opsyonal ang respeto sa matatanda, na ang 40 taon kong kasal kay Maria ay walang kwenta, na ang bahay na itinayo namin ay bricks at semento lang, na ang anak na pinalaki namin rito ay madaling makalimutan gaya ng pag-alis ng larawan sa shelf. Ang nakataya ay hindi lang ekonomiko, existential ito. Pero mayroon akong hindi alam ni Veronica, isang bagay na magbabago ng lahat. Kailangan ko lang hanapin ang tamang oras para gamitin ito at darating iyon ng mas maaga kaysa inaakala niya. Huwebes ng umaga, pumasok si Veronica sa bahay ko gamit ang susi ni Danilo. Nag-aalmusal ako nang marinig ko ang pagbukas ng main door. Walang kumatok, walang good morning, lumakad siya na para may-ari. Dahil sa isip niya ay ganoon. Thomas, kailangan nating mag-usap. Anunsyo niya habang papasok sa kusina na may folder sa ilalim ng braso. Tungkol saan? Tungkol sa pinansyal mo. Umupo siya sa harap ko nang hindi inimbita. Nag-iisip ako tungkol sa sitwasyon mo at kailangan kong malaman eksakto kung ano ang sinasaklaw ni Danilo para sa iyo. Humigop ako ng kape. Ang utilities, property taxes, insurance. Inilabas niya ang notebook na puno ng notes. Hindi kailanman sinabi sa akin ni Danilo ang exact amounts. Pero kailangan kong malaman para makagawa ng budget. Budget para saan? Tanong ko. Para hawakan ang mga bayarin na iyan. Obviously, tiningnan niya ako na parang mabagal. Hanggang mag-move out ka, kailangan kong saklawin ang lahat ng binabayaran ni Danilo para sa iyo. Inilagay ko ang tasa sa mesa. At ano sa tingin mo ang binabayaran ni Danilo? Lahat. Ang mortgage, taxes, kuryente. Nakatira ka sa fixed pension, Tomas. Hindi sapat ang pension para roon. Iyan ang sinabi sa iyo ni Danilo. Tumigil ang ballpen niya. Ano ang ibig mong sabihin? Na kung malinaw na sinabi sa iyo ni Danilo na binabayaran niya ang bills ko. Hindi kailangan sabihin, obvious naman, tinuro ang kusina. Paano pa kung hindi? Mahal ang bahay na ito, higit 20 milyon. At paano mo alam ang halaga? Real estate agent ako, Tomas. Alam ko ang presyo sa subdivision. Pero hindi mo pa nakita ang title. Nakalutang ang tanong sa hangin. Sandaling nag-alangan ang confident expression ni Veronica. Hindi ko kailangan makita ang title. Minana ni Danilo ang bahay nang mamatay ang asawa mo. Ganoon lang. Sino pa ba? Dahan-dahan akong tumayo at pumunta sa lababo. Hinugasan ang tasa ng deliberete na kalmado. Alam mo ba, Veronica, maraming assumptions ang ginawa mo tungkol sa pinansyal ko. Hindi assumptions, facts iyan. Ganoon. Ano pang facts meron ka? Binuklat niya ang notebook. Sinabi sa akin ni Danilo na hindi ka kailanman nag-ambag kahit piso sa bahay na ito. Tumalikod ako. Iyan ang sinabi sa iyo ni Danilo. Naka-curious, dahil ako ang nagtayo ng bahay na ito noong 1987. Binayaran ko ang lupa ng cash, kinuha ko ang mga manggagawa. Sinupervise ko ang construction araw-araw. Nagmatigas ang mukha niya. 37 taon na ang nakalipas iyan. Nagbabago ang mga bagay. Ang iba, hindi ang ownership. Tingnan mo, Tomas, alam kong mahira ito para sa iyo. Nawala si Danilo at kailangan mong harapin ang realidad ng economic situation mo. Pero ang pagdeni ay hindi makakatulong. Anong deni? Iyong magkunwaring hindi ka dependent sa family charity. Parang sampal ang salitang charity. Pinatuyo ko ang kamay ko sa basahan ng walang prisa. Veronica, hayaan mo akong magtanong. Ano? Sa 8 taon ng kasal nyo, nakakita ka ba kahit isang mortgage receipt sa pangalan ni Danilo? Magkahiwalay ang pinansyal namin. May nakwento ba siya sa iyo tungkol sa monthly payments sa bahay? Hindi namin pinag-usapan ang bawat detalye ng gastos niya. Nakita mo ba siyang magbayad ng property taxes? Sapat na sagot ang katahimikan niya. Sabihin ko sa iyo kung ano sa tingin ko ang nangyari. Sabi ko habang nakasandal sa counter. Tinulungan ka ni Danilo sa maliit na gastos, groceries, paggupit ng damo at inassume mo na financially maintained niya ako dahil ganoon ang hitsura.
Ang appearances ay nakakadayang. Nagalit siyang tumayo. Sige, ipakita mo sa akin ang title ngayon. Patunayan mo na akin ang bahay na ito. Wala akong obligasyon na patunayan kahit ano sa iyo. Meron, dahil ako ang biyuda ni Danilo at minana ko ang lahat. Tumigil ka sa pagsagot ng tanong. Tumigil sa assumptions. Naggitigan kami mula sa magkabilang side ng kusina. Masikip ang panga ni Veronica. Nagsisimula ng mag-crack ang confident real estate agent pose niya. Hanggang 15 ng Nobyembre ka, sabi niya sa wakas. Pagkatapos ng petsang iyan, papalitan ko ang locks. Abangan natin. Kinuha niya ang mga papel at pumunta sa pinto. Abangan kung ano. Pero ngumiti lang ako at sinimulang ilagay sa dishwasher. May mga usapan na mas mabuting tapusin kasama ang abogado. Sa Biyernes ng hapon, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng mga buwan. Bumaba ako sa basement. Palagi itong naging sanctuary ko. Nagbibiro si Maria na parang squirrel ako. Nagtatago ng bawat resibo na parang acorns para sa taglamig. Hindi mo alam kung kailan mo kailangan patunayan ang isang bagay, sabi ko sa kanya. Irol niya ang mga mata at ipinaalala na ang normal na tao ay hindi nagtatago ng 40 taong bank statements. Pero hindi ako normal na tao. Accountant ako at natutunan ko na maaga na ang mga papel ay nagsasabi ng kwento at ang mga kwentong iyan ay nagpoprotekta sa iyo kapag nagkulang ang memorya o kapag may nagsisinungaling. Naroon pa rin ang feeling cabinet sa lugar nito. 4 na drawer na perpektong may label ayon sa dekada. Binuksan ko ang drawer ng 80S. Sa loob ay nahanap ko ang folder na hinintay ko. Real Estate, Call Acacia. 447. 447. Ang numero na akala ni Veronica ay minana niya. Ang unang dokumento ay ang pagbili ng lupa. March 12, 1,987. Buyer, Tomas Santos. 2,500,000 para sa lote. Ang pangalawa ay ang construction contract. 500,000 para sa colonial-style house. Ang pangatlo ang pinakamahalaga, ang original title, dated March 15, 1,987. May-ari, Tomas Santos. Sole title, walang co-ownership, walang mortgage. Binayaran ko lahat ng cash. Wala siyang ideya si Veronica. Siyempre, noong 1,987, 4 anyos pa lang siya na natututo magtali ng sholeses habang natututo akong magbasa ng blueprints. Pero may higit pa sa folder na iyan. Insurance policies, tax receipts, utility connections, lahat sa pangalan ko, lahat binayaran ko, na nagpapatunay ng 37 taong continuous ownership. Ang pangalan ni Danilo ay hindi lumalabas kahit saan. Binuksan ko ang drawer ng 70S. Pareho lang. Taxes na binayaran taon-taon ni Tomas Santos. Ganun din sa 2,000S, sa 2010S. Sa mga huling taon, eksakto pareho. Pero ang tunay na surprise ay nasa ilalim ng bottom drawer sa folder na may label na Private Trust Documents. Ang folder na iyan ay hindi maisip ni Veronica na umiiral. Sa loob ay mga papel na makakabago ng lahat. Ang una ay ang Family Trust Agreement. Pinirmahan noong June 15, 1,985 bago pa ipanganak si Danilo, ang Tomas at Maria Santos Family Trust. Ang pangalawa ay bank statement mula sa isang major bank. Current balance as of October 2025, 50 milyon. Ang pangatlo ay ang listahan ng beneficiaries ng trust. Naroon ang pangalan ni Danilo, pero hindi bilang full heir, kundi lifetime beneficiary na may very specific conditions. Conditions na hindi kailanman nag-abala si Veronica na itanong. Komplikado ang trust, gaya ng palagi sa mga ganitong bagay. Pero simple ang basic structure. Kami ni Maria ang settlers at administrators. Pagkamatay niya, ako na lang ang sole administrator. Tumanggap si Danilo ng monthly allowances para sa education, housing, at family support. Pero ang ownership ay nanatili sa trust. Ibig sabihin, akin. Komportable ang buhay ni Danilo dahil sinigurado ko na komportable siya. Ang engineering career na tinulungan kong bayaran, ang kasal na pinondohan ko, ang investment opportunities na inoffer ko, lahat galing sa trust na iyan. Lahat na natili sa kontrol ko. Nakita ni Veronica ang magandang buhay ni Danilo at inassume na mayaman siya sa sarili niya. Nakita ang generosity niya sa akin at inisip na galing sa sweldo niya. Hindi niya naisip na ang perang mukhang galing kay Danilo patungo sa akin ay aktwal na sarili kong pera na umuwi. Nakakatawa kung paano gumagana ang assumptions. Nakikita ng isa ang bagay na akma sa expectations niya at itinapon ang iba. Inaasahan ni Veronica na ang mga anak ang nag-alaga sa matandang magulang.
Nakita ang tulong ni Danilo at nag-conclude ng dependency. Hindi niya isinaalang-alang na ako ang tumutulong sa kanya. May isa pang dokumento sa folder. Isa na magiging key kapag dumating ang oras ng paghahayag ng katotohanan. Ang life insurance policy ni Danilo, 2,800,000, gaya ng binanggit ni Veronica. Pero ang beneficiary ay hindi si Veronica, kundi ang Tomas at Maria Santos Family Trust. Ibig sabihin, beneficiary ako. 2 buwan na nagpaplano si Veronica gamit ang perang hindi kailanman naging kanya. Nagtatayo ng future sa lupa na hindi umiiral. Isinara ko ang kabinet at umakyat sa kusina. Naghanda ko ng sandwich at nag-isip tungkol sa timing. Binigyan ako ni Veronica hanggang November 15 para umalis. Ngayon ay November 1. May eksaktong 2 linggo ako para desisyunan kung paano hawakan ang sitwasyon. Maaari ko siyang tawagan agad, ipaliwanag ang katotohanan, ipakita ang documents at panoorin kung gumuho ang mundo niya sa harap ko. O maaari akong maghintay, hayaan siyang mag-assume pa, maghukay pa ng sariling libingan, matuto ng lesson the hard way. Habang kumakain, naalala ko ang sinasabi ng dating partner ko sa firm, Tomas, minsan ang best negotiation strategy ay hayaan ang kabilang side na magsalita hanggang makorner nila ang sarili. Walang duda, ginagawa iyan ni Veronica. Ang tanong ay gaano kalalim ang gusto kong hayaan siyang maghukay bago ko siya pigilan. Tiningnan ko ang kusina na dinisenyo ko, 37 taon na ang nakalipas. Ang cabinets na pinili ko, ang countertops na ininstall ko, ang windows na, bahay ko, trust ko, desisyon ko. Malapit nang malaman ni Veronica na ang respeto ay hindi negotiable. Pero kailangan ko munang tapusin niya ang paghuhukay. Sa linggo ng umaga, ipinakita ni Veronica ang pinakamasama niyang side. Naghahanda ako para sa misa nang dumating siya, kasama ang 3 koleges niya mula sa realty. Inimbita niya sila sa tinawag niyang consultation tungkol sa potensyal ng bahay. Narinig ko sila bago ko makita. Ang boses ni Veronica napapasok sa main door. Ang bahay na ito ay may incredible bonds, pero sobrang outdated ang decor. Typical old style, alam mo na. Tinur nila ang bahay ko na parang kanya na. Diyos ko, Veronica, ang mga moldings na ito ay gorgeous. Sabi ng isang blonde na may mamahaling boots. Originals iyan. From 1,987, sagot ni Veronica. Si Tomas ang nagtayo ng bahay, pero wala siyang eye for modern design. Tingnan mo ang wallpaper na iyan, ang furniture. Parang museum. Bumaba ako ng hagdanan na may Sunday clothes ko. 3 babae na hindi ko kilala ang nasa living room ko na nagpipicture. Tomas, sabi ni Veronica na may exaggerated na cheerful voice. Just in time, gusto kitang ipakilala sa mga koleges ko. Ipinakilala niya ako na parang curiosity. Ito si Tomas, ama ni Danilo. Siya ang original owner, pero nasa process na siya ng transition sa mas appropriate na residence. Transition na parang paglipat ng posisyon sa company. Emar Santos, sabi ng blonde, ang daming karakter ng bahay niyo. Sigurado marami kayong effort dito. Naman, sagot ko. Sinabi sa amin ni Veronica na malapit na kayong mag-move sa Sunset Residences. Maganda raw na lugar iyan. Tiningnan ko si Veronica. Talaga ba, gagawin ko iyon? Napag-usapan na natin yan, Tomas, sagot niya. November 15, di ba? Naalala ko na ikaw ang nagsalita. Ako ang nakikinig. Naging awkward ang katahimikan. Nagdinginan ang mga agents. Sage, sabi ng blonde. Baka dapat nating hayaan siyang magmisa. Actually, singit ni Veronica, since nandito na kayong lahat, baka maaari niyong itanong kay Tomas ang maintenance issues. Ang leak sa roof, o ang boiler. Walang leak. 2 taon pa lang ang boiler. Hindi ako aware ng serious maintenance problems. Sabi ko ng dahan-dahan. Tomas, alam mo bang tumutulo ang gripo sa upstairs, bathroom at basa ang basement tuwing spring? 50 pesos na washer lang ang kailangan ng gripo. 20 taon ng dry ang basement. Naging tense ang ngiti ni Veronica. Very attached si Tomas sa lugar na ito. Minsan hindi niya nakikita ang obvious problems para sa iba. Problems tulad ng ano? Tanong ko. Tulad ng hindi mo na kayang imaintain ang bahay na ganito kalaki. Tahimik ang room. Kahit ang agents ay uncomfortable. Na hindi ko kaya. Ano? Tomas, napag-usapan na natin. Ang pension mo ay barely enough para sa basic expenses. At alam mo yan paano. Dahil hindi ako bulag. Nagda-drive ka ng 15-year-old Honda. Nagsho-shopping ka gamit ang coupons. Wala kang binagong major sa bahay na ito mula late 70s. Nag-clear ng throat ang isang agent. Baka dapat nating i-reschedule ang visit na ito. Hindi, okay lang,
insist ni Veronica. Naiintindihan ni Tomas ang sitwasyon niya. May 2 taon siya para i-accept ang reality mula nang mamatay si Maria. Anong reality iyan? Tanong ko. Na halos 70 anyos ka ng lalaki na may fixed income na hindi kayang alagaan ang 200 at 40 SQM na bahay. 68 ako. 70, pareho lang. Ang point ay ang point, putol ko, na gumagawa ka ng assumptions tungkol sa finances ko. Hindi assumptions, Thomas, observations iyan. Observations tungkol saan? Tungkol sa katotohanang 2 taon kang nabuhay sa generosity ni Danilo at ngayong wala na siya. Kailangan mong harapin ang reality. Parang tear gas ang mga salita sa hangin. Ang agents ay naghahanap ng exit sa tingin. Ang generosity ni Danilo, ulit ko, binabayaran niya ang taxes mo, utilities, pagkain, gamot. O idideni mo iyan. At alam mo iyan dahil namula ang mukha ni Veronica dahil asawa ko siya. Nakikita kong gumagawa siya ng payments. Anong payments? Ang expenses mo. Nakita mo siyang magbayad ng property taxes sa bahay na ito. Online niya ginagawa. Nakita mo siyang magbayad ng electricity bills ko. Nagka-transfer siya ng pera sa account ko. Nakakita ka ba ng bank statement na nagpapakita ng transfers na iyan? Magkahiwalay ang accounts namin. Ibig sabihin, hindi siya nakakita ng anuman. Nag-step forward ang blondie agent. Alam mo ba, Veronica, parang family matter ito. Baka dapat nating hayaan silang mag-usap mag-isa. Hindi, sabi ni Veronica. Kailangang sabihin ito, Tomas, hindi ka na maaring manatili sa denyal. Anong denyal? Tanong ko. Iyong iniisip na iba ka sa isang pabigat. Umalingaw-ngaw ang salita sa walls. Kahit si Veronica ay mukhang surprised na marinig ito ng malakas. Isang pabigat. Sabi ko ng mahina. Sorry, pero simula nang mamatay si Maria. Masyadong mabuti si Danilo para sabihin ito sa iyo. Pero may kailangang magsabi. Ang support niya sa iyo ay halos nagbankrupt sa kanya. Nagbankrupt. Ang taxes pa lang sa bahay na ito ay 300,000 taon-taon. Idagdag mo ang utilities, maintenance, medical expenses mo. Walang preno na ang pagsasalita niya. Gumastos si Danilo ng hindi bababa sa 1,800,000 noong nakaraang taon para sa iyo. At ngayong wala na siya, ako ba ang dapat na magpasan ng lahat? May buhay akong isipin. Nasa pinto na ang agents. So, pinalayas mo ako. Binibigyan kita ng 1 buwan para makahanap ng appropriate place. Mas generous iyan kaysa sa ginagawa ng karamihan. Generous. Ulit ko. Generous. Dahil honestly, Tomas, hindi ka kailanman nag-ambag sa sukses ni Danilo. Siya ang gumawa ng sarili niya. Kumita siya ng sarili niyang pera. Bumili siya ng sarili niyang bahay. Ang bahay na ito, tanong ko, ito. Minana niya ito kay Maria at ngayon minana ko sa kanya. Ganun ang inheritance. Dahan-dahan akong tumango. Nakikita ko na. Perfect. Sabi niya. Sa wakas na iintindihan mo na. Veronica, bago ka magsabi ng ganyan sa harap ng witnesses, baka dapat mong i-check ang facts mo. Nervous na tumawa siya. Anong facts, Tomas? Professional ako sa real estate. Alam ko perfectly kung paano gumagana ang properties. Talaga, mas alam mo pa ata kaysa sa akin. Tiningnan ko ang 3 babae sa pinto. Nagwi-witness sila nang hindi nila in-expect. Mga ginang, sabi ko, baka dapat niyong hingingin kay Veronica na ipakita ang title ng bahay na ito bago niyo planuhin ang renovations. Namutla ang mukha ni Veronica. Thomas, hindi. Hindi ano. Hindi sabihin ang katotohanan. Pero sobra na ang sinabi niya. Minsan ang best revenge ay hayaan ang tao na magbitin sa sarili nilang salita. Enjoy the tour. Dagdag ko at pumunta sa pinto. Kailangan kong tawagan ang abogada ko. Sa Lunes ng umaga, naupo ako sa opisina ng LIC. Marcela Cardenas na may 3 folders sa mesa. 20 taon na si Marcela na nag-asikaso ng legal affairs ko. Alam niya eksakto kung ano sa bawat folder. Tomas, sabi niya habang inaayos ang salamin. Kailangan kitang tanungin. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Siguradong sigurado. Dahil once we start walang balikan. Malalaman ni Veronica ang lahat. Perfect. Binuksan niya ang unang folder. Ang original title ng bahay sa Call Acacia, 400 at 47 ay nasa ibabaw. Sole owner, Tomas Santos. Registration date, March 15, 1987. Walang co-ownership, walang mortgage. Binayaran mo ang lupa at construction ng cash. Tama. Tumango ako. Binuksan ang pangalawa. 37 taong property tax receipts.
Lahat binayaran mula sa accounts mo. Tama. Insurance policies. Patuloy niya. Lahat sa pangalan mo. Utility receipts, maintenance contracts, lahat link sa accounts mo. Tama. Binuksan ang pangatlo. At heto ang big part. Ang Tomas at Maria Santos Family Trust. Makapal ang documents, puno ng legal language. Current balance, tanong niya kahit alam na niya. 50 milyon hanggang last Friday. At status ni Danilo sa trust, lifetime beneficiary, never administrator, never owner. Sumandal si Marcela sa upuan. Tomas, malaking estate ito. Wala siyang ideya si Veronica, wala talaga. At hindi kailanman ipinaliwanag ni Danilo ang structure ng trust. Mabuting anak si Danilo, pero hindi detailed sa finances. Alam niyang tinutulungan ko siya kapag kailangan. Pero siguro hindi siya tumigil para ikwento kung saan galing ang pera. So inassume ni Veronica na tinutulungan kanya ng sa totoo, ay ikaw ang sumusuporta sa kanya. Umiling si Marcela. Halos understandable. Hindi common na may ganitong laking trust ang young couple. Perfect ang irony, sabi ko. Pinalayas ako ni Veronica sa sarili kong bahay gamit ang sarili kong pera para i-threaten ako. Paano iyan? Ang life insurance ni Danilo, 8,800,000. 2 buwan na siyang nagpaplano ng buhay gamit ang perang iyan. Pero beneficiary ang trust, ibig sabihin ako. Mabilis na kalkulasyon ni Marcela. So, naiintindihan ko ba? Akala ni Veronica minana niya ang bahay na 25 milyon at 8,800,000 insurance. Pero sa reality wala siyang minana. Akin ang bahay at pupunta ang insurance sa trust. Eksakto. At samantala, tinrato niya ako na parang pabigat. Nagpaplano na gastusin ang halos 33,800,000 na hindi kailanman naging kanya. Ganoon nga, Marcela. Tahimik siya sandali. Tomas, kailangan kong insist. Bakit mo pinahintulutan itong magpatuloy ng 2 buwan? Bakit hindi mo siya agad kinore? Naalala ko ang scene noong linggo. Tinawag akong pabigat ni Veronica sa harap ng strangers sa kanyang calm cruelty. Dahil gusto kong makita kung gaano kalayo siya pupunta at malayo talaga siya, aminado niya. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Gusto kong malinaw ang boundaries, legal, emotional, lahat. Kumuha siya ng notepad. Simulan natin. Una, ipaprocess agad ang claim sa insurance. Ang perang iyan ay para sa trust, hindi kay Veronica. Simple iyan. Pangalawa, formal notification kay Veronica na tenant siya sa bahay ko, hindi owner. Simple rin. Gaano karaming notice? 30 days. Paehong deadline na binigay niya sa akin. Ngumiti si Marcela. Poetic justice. Pangatlo, gusto kong maunawaan niya eksakto ang relationship ni Danilo sa trust para hindi siya makapag-claim ng ignorance. Ipadala natin copies ng lahat ng documentation. At pang-apat, nagpausa ko. Gusto kong may witnesses kapag ipinaliwanag natin sa kanya. Witnesses, yung same real estate agents na nakarinig kung paano niya ako tinawag na pabigat noong linggo. Deserve din nilang malaman ang katotohanan. Tomas, sabi niya, borderline public humiliation yan. Hindi, public humiliation ang ginawa ni Veronica sa akin. Ito ay public education. Iba iyan. Hinumasya niya ako para maging powerful. Ipapakita ko ang facts para maiwasan ang future misunderstandings. Nag-isip si Marcela sandali. Hindi necessary ang agents sa legal process, pero sa social. Eksakto. 2 buwan na sinasabi ni Veronica sa lahat na old broke ako na nabubuhay sa charity. Deserve ng mga taong iyan na malaman ang truth at deserve ni Veronica na marinig ito sa harap ng mga taong pinagsinungalingan niya. Nag-note si Marcela. Kailan mo gusto gawin? Bukas. Bigyan natin siya ng 24 hours para mag-enjoy sa assumptions niya. Kung tumanggi siyang dumating, ipadala natin ang documents without explanation at bahala siya magpaliwanag. Inilabas niya ang planner. Maaari kong ma-ready lahat para bukas 1:00 AM. Perfect. Saan natin gagawin? Sa office ng realty nila, para makita ng koleges niya kung ano ang hitsura ng true respect. Tomas, sabi niya habang tinitingnan ako over the glasses. 30 years na akong practicing family law. Nakakita na ako ng maraming inheritance fights. Hindi ito tungkol sa pera, di ba? Hindi, tungkol sa respeto, sa boundaries. Kailangan matuto ni Veronica na hindi maaring maltriatin ang tao just because akala niya walang power. At kung respectful siya mula pa sa simula, tanong niya, iba ba ang usapan natin ngayon? Ipapaliwanag ko sa kanya privately ang lahat at tinulungan ko siyang mag-transition peacefully sa independence niya. Pero hindi siya. Cruel siya at may difference sa pagitan ng grief at cruelty.
Isinara ni Marcela ang folders. Gagawin ko ang calls ngayong hapon. Salamat, Tomas. For what it's worth, proud siguro si Danilo sa handling mo nito. Tumayo ako at nakipagkamay. May itinuro sa akin si Danilo na mahalaga. Ano iyan? Na ang silent strength palaging panalo sa loud ignorance. Mabuting bata siya. May best teacher, si Maria. Hindi ang buhay. Itinuro ng buhay na ang respeto ay earned, hindi inherited. Habang lumalabas sa office, naisip ko ang date na minark ni Veronica sa red. Binigyan niya ako hanggang November 15 para umalis. Bukas ay November 5. Malapit nang malaman niya na some deadlines work both ways at some assumptions cost way more than one can afford. Ang tahimik na lalaki ay malapit nang magsalita at kapag nagsalita na ang tahimik, ang smart na tao ay nakikinig. Sa Martes 1:00 AM, pumasok kami ni Marcela sa Premier Realty sa Main Avenue. Si Veronica ay nasa desk niya na nagpapakita ng house photos sa young couple. Pagkakita sa amin, nagbago ang professional smile niya sa confusion at pagkatapos sa something close to panic. Tomas, ano ang ginagawa mo rito? Kailangan nating mag-usap, sabi ko ng kalmado, privately. Nasa clients ako. Sagot ni Veronica na sinusubukang panatilihin ang confident agent role. Maaari bang maghintay? Hindi, sabi ni Marcela na humarang. Lick, Marcela Cardenas ako. May urgent legal matters kami tungkol sa inheritance ng asawa mo. Agad na epekto ang words na lawyer at legal matters. Nag-atras ang couple. Baka i-reschedule na lang namin, sabi ng lalaki. Hindi, okay lang, mabilis na sabi ni Veronica. Tomas, maaari kang maghintay sa conference room. Pupunta ako. Actually, singit ni Marcela. Sa tingin ko, dapat marinig din ito ng koliges mo. Namutla ang mukha ni Veronica. Koliges ko, yung 3 babae noong linggo. Sa tingin ko nagpaplano sila ng renovations, base sa assumptions na kailangang i-correct. Bumaba ang volume sa buong office. Ang ibang agents ay nagkunwaring nagtatrabaho, pero nakikinig sa bawat salita. Tomas, ano ang ibig sabihin nito lahat? Tanong ni Veronica na may manipis na boses. Tungkol sa bahay, simple kong sagot. Napag-usapan na natin ang bahay. Hindi, ikaw ang nagsalita. Ako ang nakikinig. Nasa pinto na ang young couple. Tatawagan na lang namin para mag-reschedule, sabi ng babae. Hintayin niyo, sabi ni Veronica, pero wala na sila. Lumapit ang blondie agent noong linggo, si Jessica, nang may caution. Veronica, okay ka lang ba? Okay lang lahat, sabi niya habang pinipisil ang panga. Nahihirapan lang si Tomas na i-accept ang bagong situation niya. Actually, sabi ni Marcela habang binubuksan ang briefcase, si Tomas ang nahihirapan i-accept ang old situation niya. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Veronica, na kailangan nating linawin ang ilang confusions tungkol sa ownership ng property. Walang confusion, sagot ni Veronica. Minana ko ang bahay kay Danilo. Anong bahay eksakto? Tanong ni Marcela. Yung sa Call Acacia, 447. At may documentation ka ba ng inheritance na iyan? Ang will ni Danilo. Iniwan sa akin ni Danilo ang personal belongings niya. Ang kotse, damit, personal things at ang bahay niya. Ang bahay niya. Wala siyang bahay si Danilo. Parang bato sa pond ang mga salita. Tahimik ang buong office. Paano walang bahay? Bulong ni Veronica. Inilabas ni Marcela ang unang folder at binuksan. Ang property sa Call Acacia, 447 ay pag-aari ni Tomas Santos. Registered purchase March 15, 1,987. Sole owner. Walang co-ownership, walang mortgage. Impossible iyan. Narito ang title. Kinuha ni Veronica ang papel at binasa. Namutla ng tuluyan ang mukha niya. Mali siguro ito. Minana ni Danilo ang bahay nang mamatay si Maria. Wala siyang property sa pangalan niya si Maria. Paliwanag ni Marcela. Lahat binili ni Tomas bago ang kasal. Nantira lang si Danilo roon bilang anak ni Tomas sa bahay ng ama niya. Lumalapit ang Jessica at ibang agents na hindi makatiis sa chismis. Hindi ko maintindihan, ulit ni Veronica. Binabayaran ni Danilo ang bills, taxes, lahat. Hindi ako sumabat. Tinulungan lang ako ni Danilo sa practical things. Ako ang nagbabayad ng lahat ng bills. Hindi yan totoo. Binuksan ni Marcela ang pangalawang folder. 37 years ng property tax records. Lahat binayaran ni Tomas Santos. Insurance policies, lahat sa pangalan niya. Utility receipts, maintenance contracts, lahat link sa accounts niya. Tinitingnan ni Veronica ang papers na parang ibang wika. Walang sense, bulong niya. May pera si Danilo, maganda ang kita, engineer siya.
Mabuti ang buhay ni Danilo dahil sinigurado ni Tomas na mabuti ang buhay niya. Linaw ni Marcela. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Veronica. Binuksan ni Marcela ang pangatlong folder. Ibig sabihin nito, ang Tomas at Maria Santos Family Trust. Current balance, 50 milyon. Lifetime beneficiary, si Danilo. Pinondohan ni Tomas ang career niya. Kasal at marami pang iba sa trust na ito. Sinabi mo na tinutulungan ka ni Tomas kay Danilo. Bulong ni Veronica. Sinabi ko na sinusuportahan ni Tomas ang anak niya gamit ang sarili niyang resources. Sagot ni Marcela. Nagkolapse si Veronica sa upuan ng desk niya. Pero sinabi sa akin ni Danilo na tinutulungan kanya financially. Tinulungan niya ako sa practical. Ako ang tumulong sa kanya financially. Ang insurance agad na sabi ni Veronica. Akin ang insurance ni Danilo. Inilabas ni Marcela ang isa pang document. Beneficiary ng insurance ni Danilo ang Tomas at Maria Santos Family Trust. Hindi. Pupunta ang perang iyan kay Tomas. Tiningnan ni Veronica sa paligid. Lahat ng agents ay nakatingin sa kanya. Ang babaeng noong linggo ay sobrang confident sa inheritance niya. Sobrang handa na tawagin akong pabigat. Ngayon ay naked sa harap ng truth. Tomas, sabi niya na may broken voice. Hindi ko alam. Hindi mo tinanong, sagot ko. Maaari mo namang sabihin sa akin lahat ito, bulong niya. Maaari mo namang tanungin ng may respeto, linaw ko. Isinara ni Marcela ang folders. Veronica, may 30 days ka para umalis sa bahay. 30 days. Paehong deadline na binigay mo kay Tomas. 30 days. At saan ako pupunta? Hindi na responsibility ni Tomas iyan. Matanda ka na, may trabaho. Sigurado makakahanap ka ng solusyon. Tiningnan ako ni Veronica na may bagong bagay na hindi ko pa nakita sa kanya. Respeto. Tomas, sorry. Talaga, nagkamali ako. Gumawa ako ng assumptions. Cruel ako. Sagot ko, maaari ba tayong magkaroon ng arrangement? Some middle ground. Nag-isip ako sandali. Tahimik pa rin ang office. Veronica, ang respeto ay hindi negotiable. Ngayon ko naiintindihan, bulong niya. Sana naiintindihan mo ito noon pa. Pumunta kami ni Marcela sa exit. Tomas, tawag niya sa akin. Ano ngayon? Tumalikod ako. Ngayon matututo ka ng bagay na palagi kong alam. Ano iyan? Na ang tahimik na tao ay hindi mahina. Selective lang sa moments na gagamitin ang boses. Para Huwebes ng umaga, kumalat ng buong kwento sa real estate circle ng AIA na parang wildfire. Alam ko dahil ang kapitbahay kong si Elena Reyes, na 37 taon ko nang kakilala. Dumating na may kape at letes chismis. Tomas, dapat nakita mo si Veronica sa supermarket. Sabi niya habang naupo sa upuan ni Maria. Parang nakakita siya ng multo. Una, namimili siya sa discount section si Veronica, na hindi kailanman bumibili ng hindi branded. Hinimas niya ang kape. At mag-isa. Normally palagi siyang may kasamang reality friends na parang celebrity. Baka busi lang sila, suggest ko. O baka lumalayo na sila simula nang kumalat ang truth. Anong truth iyan? Tanong ko kahit alam ko na. Na 2 buwan niya akong tinrato na parang charity case habang nagpaplano na gastusin ang perang hindi kanya. Umiling si Elena. Nag-uusap ang tao, Tomas. At wala sa sinasabi nila na pabor sa kanya. Ano ang sinasabi? Nakulang siya sa judgment. Na gumawa ng assumptions tungkol sa finances without doing homework at sa real estate homework ang lahat. May sense, aminado ako. May higit pa, dagdag ni Elena. Naalala mo ba ang young couple na nasa desk niya nang pumasok kayo sa office? Medyo. Nag-post sila sa social media. Something like nakaligtas sila sa agent na hindi marunong sa ownership. With photo ng office at lahat. May hundreds of likes na. Mas mabilis kumalat ang impact waves kaysa inexpect ko. Tumunog ang phone. Si Marcela. Tomas, may updates. Good or bad, depends. Tumawag ang lawyer ni Veronica. Gusto mag-usap ng settlement. Anong klaseng settlement? Gusto ni Veronica na manatili sa bahay ng 6 months sa halip na 30 days. Nag-offer na magbayad ng renta. Magkano? 120,000 bawat buwan. Halos natawa ako. Para sa bahay na 25 milyon ang value. Market rent ay closer sa 150,000 tandang bawas 200,000. Tama. Sabi ko consider namin ang reasonable offer. At ano ang reasonable? 200,000 bawat buwan. First and last month advance. Plus 1 month deposit. Ibig sabihin, 600,000 upfront. Ganoon. Kung gusto niyang manatili, magbayad siya ng market rate tulad ng any tenant. Kaya niya iyan. Hindi na natin problem iyan. Pero base sa sinabi ng lawyer niya, mahirap ang situation niya ngayon.
Pagkababa, napansin ko na nakatingin sa akin si Elena. Gusto ni Veronica na manatili, tanong niya. Gusto magbayad ng less than what anyone would pay. Sabi ko kung manatili siya ay same conditions sa iba. Tumango si Elena. Fair iyan. Biyernes ng hapon, may bagong visitor. Si Miguel Torres, kaibigan ni Danilo mula college. Tomas, dumating ako para humingi ng sorry. Sabi niya pagbukas ko ng pinto. Bakit? Dahil naniwala ako sa version ni Veronica. Sabi niya sa amin lahat na fully maintained ka ni Danilo. Naniwala ako at nagsisisi ako. Dapat alam ko na better. At bakit ka naniwala? Tanong ko. Nagkibit balikat siya ng uncomfortable. Kasi akma sa expected ko. Matandang senor, biyudo, anak na tumutulong. Logical sounding. Nag-assume tayo ng sobra. Assumption ulit, bulong ko. At hindi ako lang. Maraming friends ni Danilo ang nag-isip ng ganoon. Ngayon takiramdam namin lahat ay tanga at nagtatanong kung ano pa ang ibang bagay na binago ni Veronica. Halata na gumuho ang credibility ni Veronica sa iba't ibang circles. Sabado ng umaga, tumawag si Marcela na may final update. Tumawag ulit ang lawyer ni Veronica. Sabi hindi niya kayang bayaran ang proposed rent, kaya alis siya. Umalis din siya sa realty. Fired daw siya. Mutual decision daw. The point ay sa same week na wala ang bahay at trabaho. Marcela, nakakaramdam ka ba ng guilt sa ganito? Tanong ko. Tiningnan ko ang kusina ko. Yung dinisenyo namin ni Maria ng may pagmamahal at akala ni Veronica ay gigibain para i-update. Marcela, gumawa ng choices si Veronica. Pinili niyang maging cruel sa halip na kin. Pinili niyang mag-assume sa halip na magtanong. Hinumas niya ako publicly. Ngayon harapin niya ang consequences. Natural consequences, sabi niya. Hindi ko siya finare sa trabaho. Clients niya ang umalis dahil hindi na sila trust sa judgment niya. Eksakto. So hindi revenge, Tomas. Responsibility. Natututo si Veronica na every action has consequences. Lesson na dapat natutunan niya years ago. Linggo, nakaupo sa misa. Nag-isip ako tungkol sa forgiveness at boundaries. Natuklasan ko na hindi sila opposites, complementary. Maari kong i-forgive si Veronica sa assumptions niya at manatili pa ring firm ang boundaries sa respeto. Maari kong i-forgive ang cruelty niya at hayaan pa rin siyang harapin ang natural consequences ng actions niya. Ang forgiveness ay hindi pretending na walang nangyari. Accepting what happened at moving forward na may more wisdom. Alis si Veronica next weekend at magpapatuloy ako na may new understanding ng own silent strength ko. Minsan ang best lesson na may bibigay mo sa tao ay hayaan silang matuto alone. BY crashing into reality. 3 linggo pagkatapos, nagbabasa ako ng dyaryo sa sala nang tumunog ang doorbell. Si Veronica sa porch na may bots sa braso. Hello, Tomas. Veronica, may nahanap akong mga bagay na sa iyo. Inilagay niya ang bots sa living room table. Photo albums mula ng baby pa si Danilo. Handwritten recipes ni Maria. Binuksan ko ng buo ang pinto. Pumasok ka. Tiningnan niya ang living room na gusto niyang baguhin totally. Paeho pa rin, comment niya. Bakit magbabago? Hindi ko alam. Inakala ko magbabago ka ng things after all this. May bagay na hindi kailangang baguhin, sagot ko. Umupo kami ng tahimik sandali. Tomas, mas malaki pa ang utang ko sa iyo kaysa sorry. Wala kang utang sa akin, sabi ko. Meron. Tinrato kitang terrible. Hinusgahan ko ang buhay mo, finances mo, value mo. Cruel ako nang dapat grateful ako. Ngayon naiintindihan ko ang bagay na dapat ko nang nakita mula pa noon. Ano iyan? Tanong ko. Na natuto si Danilo ng values niya mula sa isang tao. Ang kindness niya, generosity, iyong quiet strength. Lahat iyan galing sa iyo. Tumango ako. Mabuting anak si Danilo. At mabuting ama ka. Hindi ko nakita dahil busi ako sa assumptions. Lahat tayo gumagawa noon, sabi ko. Ang issue ay, ano ang ginagawa natin kapag nalaman nating mali tayo? Sinusubukan kong matuto mula rito, bulong niya. Mabuti. Nakahanap ako ng trabaho sa ibang city. New start. Baka doon maari kong gawin better. From the heart. Sana nga, sagot ko. Tumayo siya at kinuha ang bag. Tomas, maari ba akong magtanong ng isa? Siyempre. Kung respectful ako mula pa sa simula. Kung nagtanong ako sa halip na mag-demand, iba ba? Nag-isip ako ng dahan-dahan. Malamang tinulungan kita mag-transition peacefully. Matayo ka sa sarili mong paa. Maaari nating ginawa together ang paghonor sa memory ni Danilo sa halip na mag-away tungkol dito. Tumango si Veronica na may shiny eyes. Siguro ang true respect ay hindi negotiable. Di ba? Hindi negotiable.
Salamat sa pagturo niyan sa akin. Pag-aalis niya, binuksan ko ang box. Sa loob ay photos ni Danilo Babi, recipes ni Maria sa kanyang round handwriting, small treasures na napunta sandali sa wrong hands. Nag-isip ako sa last 3 months, ang living, confrontation, legal resolution, natural consequences. Mahalang natutunang lesson ni Veronica tungkol sa assumptions at respeto. Pero may natutunan din ako. Natutunan ko na silent strength ay hindi ibig sabihin accept any disrespect. Natutunan ko na setting boundaries ay hindi building walls, drawing lines for healthy relationships. At above all, naiintindihan ko na minsan ang most powerful thing na magagawa mo ay sabihin lang ang truth at hayaan ang iba na harapin ang consequences ng own decisions nila. Proud siguro si Danilo sa lesson na iyan. Approve si Maria sa quit way na ginawa ko ito, at ako sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay may kapayapaan. Kung nakakakita ka nito at ever ka na underestimate dahil sa age mo, quiet personality o simple lifestyle mo, ikwento mo sa comments. Ever ba na kailangan mong ipaalala sa isang tao na ang respeto ay hindi minana? Kinikita ito. Minsan ang best response sa disrespect ay patunayan sa actions na mali sila sa iyo. At madalas ang most powerful pupil sa room ay iyong hindi kailangang magpatunay ng anuman. Hanggang sa susunod. Remember, tahimik ay hindi mahina, selective lang.